Mga ka-explorers, kwentong may aral ulit para sa inyo. At baka hindi ka pa nakasubscribe sa ating munting channel, subscribe ka na rin po para kumita rin tayo. Thank you. Maaga pa ay busy na itong si Stella sa pag-aasikaso sa kanyang negosyo. At dahil nga sa pagsisipag niya ay mabilis niyang naabot ang kanyang pangarap na magkaroon ng maraming pera at masaganang pamumuhay. Ginawa ni Stella na ipasok sa negosyo niya para magtrabaho ang kanyang mga pamangkin at ibang mga apo. Sa isip kasi ni Stella ay kisa ibigay pa niya sa iba ang trabaho, ay sa kapamilya na lang niya para na rin makatulong siya sa kanila. Karamihan kasi sa mga kamag-anak ni Stella ay mga mahihirap. At karamihan sa mga pamangkin niya ay hindi na nakakapag-aral ng kolehiyo dahil nga sa tulong ni Stella sa pera ay marami sa mga pamangkin niya ang nakapag-aral sa kolehiyo. At labis naman ang pasasalamat ng mga magulang ng mga bata dito kay Stella. Isang araw nga, habang nasa labas itong si Stella kasama ng tatlo niyang mga kaibigan, ay ginawa nilang mapag-usapan ang pagtulong ni Stella sa kanyang mga pamangkin. Kung ako sa iyo, friend, pipiliin ko lang tutulungan ko. Dahil hindi naman lahat ng tutulungan mo ay babalikan kanya nila. Sambit ni Erica na kaibigan niya. Oo nga, friend, may point si Erica. Maging strict ka rin sa kanila para hindi kanila basta-basta lukuhin. Saad naman ang isa nitong kaibigan na si May. Salamat sa mga concerns nyo, mga beshi. Sa totoo lang, wala na akong pakialam kung babalikan man nila ako o hindi. Basta ang sa akin ay natulungan ko silang makaahon sa hirap ng buhay. Sa sinabi ni Stella ay napailing na lang ang mga kaibigan niya sa kanya. Likas naman kasi ang pagiging strikto dito kay Stella, kung kaya't hindi maiiwasang magalit sa kanya ang iba sa mga pamangkin nito. Samantalang ang iba naman ay kusang hindi na nagpapakita kay Stella dahil sa hindi na nila masikmura ang ugali nito. Ngunit iba itong si Yasmin. Kahit na minamaltrato at binabaliwala lang ni Stella sa bahay niya, ito siya ay hindi kahit minsan pumasok sa kanyang isipan na lisanin ang pamamahay ng tita niya. At hindi kailanman itong si Yasmin nagtanim ng galit sa kanyang tita. Kaya ganoon na lang ang trato ni Stella kay Yasmin dahil sa ang mga magulang ni Yasmin ang nagmaliit at nagmaltrato dito kay Stella nang siya'y walang-wala pa. At ang nag-iisang pakay ni Stella sa pagpapatrabaho kay Yasmin sa pamamahay niya ay para maghiganti sa kanila. Alam naman kasi ni Yasmin ang ganong kwento sa nakaraan ni Stella dahil kahit namusmos pa itong si Yasmin sa panahon na iyon ay kitang-kita niya ang pang-aalipusta ng mga magulang niya sa kanyang tita. Kung kaya't walang kahit isang katiting na pagrereklamong narinig si Stella kay Yasmin. Kahit ganun man itong si Yasmin ay hindi iyon nakapagpabago kay Stella at patuloy pa rin niya ito siyang minamaltrato. Hanggang isang araw, bigla na lang inatake ng sakit sa puso itong si Stella at nagresulta iyon sa pagkaparalisa ng katawan niya. Sa nangyaring yon ay hindi na magawang makalakad pa ni Stella at umaasa na lang itong si Stella sa kanyang pamangkin na si Britney. Si Britney ang nagtayong taga-alaga ni Stella sa mga sandaling hindi ito siya makagalaw. Ngunit lingid sa kaalaman ni Stella na ang totoo palang nagtatrabaho sa bahay niya at ang nag-aalaga sa kanya ay itong si Yasmin. At puro pakitang tao lang ang ginagawa nitong si Britney para lang mapakita sa harap ni Stella na nagsasakripisyo ito siya para sa kanyang tita. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ni Stella, ay mayroong kinausap sa cellphone niya itong si Britney. Ma, napatawag po kayo. Mahina ang sambit ni Britney. Kamusta na ang tita mo dyan? Kailan ba yan malalagutan ng hininga? At excited na akong mabasa ang last will and testament niya. Galingan mo pa dyan, anak, para ipamana ng tita mo ang lahat ng kayamanan niya sa'yo. Sambit naman ng mama ni Britney sa kabilang linya. Konting antay na lang, ma. Ako na po ang bahala dito, ma. O siya, sige. Sa sunod na lang ulit,
Baka magising yung tao at mabuking pa niya tayo. Huling sambit ni Britney bago binaba ang cellphone niya. Sa mga araw na dumaan ay itong si Britney ang pansamantalang humawak ng negosyo ng tita niya at unti-unti niyang ginasta ang pera ng tita Stella nito. At nagsaya siyang pabalik-balik ng mall para bilhin ang mga damit na gustuhin nito. Sa pangyayaring yon ay sumidhi ang pagnanasa ni Britney na maangkin palalo ang kayamanan at mga pag-aari ng kanyang tita. Kung kaya't isang gabi, habang natutulog itong si Stella, ay ginawang takpan ni Britney ng unan ang mukha ng tita niya hanggang sa hindi ito siya makahinga. Sa ginawa nga ni Britney ay nalagutan ng hininga itong si Stella. At matapos niyang gawin iyon, ay sigaw ng sigaw ito siya ng tulong. Ngunit huli na ang lahat nang nagsiabutan ang mga taong nasa loob ng bahay. Matapos maihatid sa kanyang huling hantungan itong si Stella, ay nagdiwang ang mag-inang si Britney at Elizabeth. At nagantay na lang ng saktong panahon na babasahin na sa harap nila ang last will and testament ng kanyang tita. Isang linggo ang lumipas, pinatawag nga ang lahat ng mga pamangkin nitong si Stella dahil sa isa sa kanila ang kanyang tagapagmana. Excited na sa puntong yon itong si Britney na marinig ang kanyang pangalan. Ngunit sa laking pagkadismaya niya, nang ang pangalan ni Yasmin ang bigkasin ng attorney. Sa pangyayaring yon ay nagalit itong si Britney. Magkasabwat kayo, mga manluloko. Paano naging ang bastardang ito ang tagapagmana? Manlilin lang kayo. Nang maya-maya'y bigla na lang natigilan itong si Britney sa kakasalita nang sampalin siya ng malakas ni Yasmin. Kung may manluloko man dito ay walang iba yon kundi ikaw, Britney. Para sa kaalaman mo, isang linggo bago malagutan ng hininga si tita ay ginawa niya akong kausapin dahil wala siyang tiwala sa pagmumukha mo. At gusto kong malaman mo rin na narinig ni tita ang pag-uusap niyo ng mama mo at kung ano ang binabalak niyo. Naglagay lang naman kami ng hidden camera sa kwarto ni tita at yun ang magpapatunay ng pagkademonyo niyong mag-ina. Matapos bigkasin niyo ni Yasmin, ay napaluhod itong si Britney at iyak ng iyak. At nangyari ngang napatunayang si Britney nga ang salarin sa pagkamatay ni Stella. Kung kaya't nakulong ito siya kasama ang kanyang ina. At ginawa ngang manahin ni Yasmin ang lahat ng yaman ng kanyang tita. At pinangako niya sa puntod ng kanyang tita na ipagpapatuloy niya ang kabutihang ginagawa ng tita niya nang siya'y nabubuhay pa. Mga ka-explorers, walang maidudulot na maganda kundi pagsisisi lang ang paghahangad natin ng yaman na hindi naman sa atin. Bagkus ay gawin na lang nating magsumikap dahil iba ang dalang saya ng pinaghirapang yaman.